Hello po, welcome sa live. So, this is it. Kung ikaw ay makinig ka kapatid, ayan, sa salita ng Diyos, kay mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, makinig ka. Tanggapin mo si Jesus, tanggapin mo ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Ayan, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit, thank you God. Wow. So, sa spiritual po, hindi po ako nag-iisa, talagang pinatotohanan ko po talaga na talagang kumikilos sa Panginoon sa iyong pananampalataya kay Jesus. Amen. Kung ano man ang iyong dinadalangin sa pananampalataya mo kay Jesus, so marireceive mo yung iyong prayer. Amen. Kasi nga po, sabi nga po sa Bible na sa Jesus Christ ay puspos ng kagandahang loob. Kaya mararanasan na sa Jesus Christ ay puspos ng pag-ibig. Kaya mararanasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Ano po, amen? Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoon sa Kristo, kung ano man ang iyong nilalapit, pinag-pray mo ngayon, marireceive mo yun. Maniwala ka. Maniwala ka, surrender mo yung sarili mo, amen. Dahil ganun ang pagmamahal ng Panginoon ng Diyos. Spiritual na kumikilos sa mananampalataya. Amen. At sa pamamagitan ng bisal ng ating Diyos Ama. Yung bisal na yun, yun yung tao. Ano po? Hindi, ito lang po sasabihin ko, hindi po ang mga rebulto ang bisal ng Diyos. Hindi po yung mga rebulto yung bisal ng ating Diyos Ama. Sa madalit sabi po, hindi po ang gawang kamay ang bisal ng ating Diyos Ama. Ang bisal ng ating Diyos Ama ay mga tao din. Ano po? Ang bisal ng ating Diyos Ama ay buhay. Ang bisal ng ating Diyos Ama ay tayo rin mga tao. Kung gusto mo magpagamit sa Diyos Ama, ang pagtawag ng Diyos Ama ay talagang hanggang ngayon yung kaloob ng Diyos Ama sa mga mananampalataya. Amen. Sa mga naniniwala kay Jesus. Amen. Ayan. So ito po yung pinatotohanan ko. Ayon po sa Bible, sa 1 Corinto chapter 6 verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Yan niyo po. Ayon po yan sa 1 Corinto chapter 6 verse 19. So sino ang bisal ng ating Diyos Ama? Tayo rin pong mga tao. Kung gusto mo magpagamit sa Diyos Ama, kung gusto mo yung kaloob ng Diyos Ama, ma-receive mo. Ano po, amen? So tayo rin mga tao. Amen. So ayon naman po sa 2 Corinto chapter 4 verse 7 na talagang kahit si Apostol Pablo nga po ay nagpapatotoo na talagang bisal ng Diyos Ama siya. Dahil sa pamamagitan ng Apostol Pablo, gumagawa ng maraming himala ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Diyos Ama. Amen. Ayan, ayon po sa 2 Corinto chapter 4 verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Amen. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Sabi dito, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang. Yan po. Hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilala ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin.
Yan niyo po. So kaya po, kaya po, hanggang sa generasyon natin, kaya po sino ang bisal ng Diyos Ama? Kundi tayo mga tao. Ang mga tao din po ang bisal ng Diyos Ama. Nasabi nga po na kahit ang Apostol Pablo ay nagpatotoo na siya ay bisal ng Diyos Ama. Dahil nga po, ayon po sa Gawa chapter 19 verse 11 to 12. Ayan, thank you Lord Jesus. Thank you po Panginoon. Remind in Jesus' name. Ayan. Dahil yun po ipatuto ni Apostol Pablo. Ayan, sabi ko gumagawa roon ng Diyos na maraming pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo damit ng kanyang ginagamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at pinalumalaya sa masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Wow! Ayan niyo po. Si Apostol Pablo ay nagpatotoo na siya ay bisal ng Diyos Ama. Ayan niyo po. At kahit nga po sa damit o panyo ni Apostol Pablo na kanyang ginagamit, ay gumagawa ang Diyos Ama ng maraming himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Ayan niyo po. Kaya po maniwala po kayo. Ang bisal ng ating Diyos Ama ay tayong mga tao. Amen. Tayo rin po mga tao ang bisal ng Diyos Ama. Kung bakit may mga taong pinagkakalooban ng kanyang kapangyarihan, kasi siyempre ayon din po yan sa kalooban ng Diyos Ama. Ano po? Kaya kung ikaw ay magpapagamit sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, marireceive mo din po iyon. Ano po? Makakaranas ka din na ikaw ay maging bisal ng Diyos Ama. Amen. Kahit po ikaw, pag nananalangin ka, di ka po yung prayer na Ama namin. Nasa Lucas na prayer, nasasabi, Ama namin, sabayin nawa ang iyong pangalan, maghari ka nawa sa amin. Maghari ka nawa sa amin. Yan po, yung prayer na yon. Na kahit ikaw, sa prayer mo, hindi mo namamalayan Diyos sa prayer na Ama namin, ay binibigkas mo na ikaw na gusto mong pagharian ka ng Diyos Ama. Yan po, magising po kayo. Thank you po. Thank you Lord Jesus. Thank you po Holy Father. Kaya napakaganda po kung iisipin ninyo kung uunawain po ninyo, talagang nandun po na kayo ay gamitin ng Diyos. Dahil nga po nasabi sa Bible na ng katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Amen. So katotohanan po yan, kung kayo po ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, so marireceive mo yun sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Ano po? Dahil sinabi na nga po sa Bible na kumato kayo at kayo pagbubuksan, humanap kayo at kayo makakatagpo, mingi kayo at kayo bibigyan. Hindi po sabi ng ating Diyos Ama. Kaya kung nakakaranas ka po ng kung ang dami mong katanungan sa mga tao na nag-share ng gospel, so sila po yung mga tao na yun na pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, kung paano nila gagamitin, kung paano nila ipapahayag. Sila po yung bisal ng Diyos Ama, kung paano sila imulat ng Espiritu ng Diyos, o kung paano sila makaunawa o paunawain o paano sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Amen. So yun po. Kaya po may bisal. At hindi po ang bisal ng Diyos Ama yung mga gawang kamay, likhang kamay. Ang bisal ng Diyos Ama ay tayo rin pong mga tao. Na kahit saan pumunta yung bisal ng Diyos Ama, na kapag kayong tao ay naniwala doon at sumurrender sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa pananalig mo, so yun po yung marireceive mo pagka ikaw ay humingi ng tulong sa mga bisal ng Diyos Ama.
kahit nasa lugar ka pa, kahit nga po sa online. Kahit sa online po, yun po yung marireceive mo kung naniniwala ka kay Jesus. Kung naniniwala ka na yung taong yun ay bisal ng Diyos Ama. Hindi po, kasi kung hindi ka naniniwala, hindi mo marireceive yun. Ano po, bagamat mararamdaman mo na spiritual, yung peaceful, yung joy, ika nga sa spiritual ay nakikita mo na kung gaano kapayapa, kung gaano kagaan yung tao na yun dahil sa pamamagitan ng Diyos Ama. Kaya po, so ganun po. So kaya yung pagmamahal ng Diyos Ama spiritual mo mararanasan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na pananampalataya mo. So mararamdaman mo yun sa mga bisal ng Diyos Ama. Hindi po sa mga rebulto, hindi do sa mga gawang likhang kamay ng tao din mismo. Amen. So doon mapapakita yung pagmamahal ng Diyos Ama. Ano po? Sa pamagitan ng mga bisal na yun. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Kaya po welcome po kayo. Kahit ano pong religion nyo, kung ay may nararamdaman sakit, welcome po ka po. Ano po, amen. Thank you, Lord Jesus. In the morning, Spirit. Thank you, Lord. Sino po yung may nararamdaman sakit dyan? O pinahirapan ng kasamaan? Kasi alam mo kapatid, kailangan mong i-surrender yan. Kailangan mong i-surrender yan kung halimbawa ano man ang paghihirap na nararanasan mo ngayon. Kailangan mong i-surrender ngayon. Kailangan mong maranasan yung kalayaan mo dyan. Kailangan mong maranasan yung kalayaan mo. Kung ano man ang bigat, pasakit na nangyayari sa buhay mo. Dahil nararamdaman ko na gusto kang palayain ng Panginoon. Gusto kang palayain ng Diyos Ama. Dahil ang Holy Spirit ay nakikita ka. Yung demonic na kasamaan na meron sa iyo. Nakita ng Holy Spirit. Surrender mo yan, kapatid. Pwedeng i-message mo din yan sa comment. Dahil handa kang tulungan ng Holy Spirit, kapatid. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Jesus Christ. Surrender. Surrender ka. Surrender yourself. Submit yourself to our Lord Jesus Christ, okay? Thank you, Lord Jesus. Dahil mo mahal, God is love. Spiritual. True spiritual. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Surrender mo yan, kapatid. Ano po? Kung nakakaranas ka na hindi maganda kasi nakikita ng Holy Spirit na kailangan mo ng tulong. Mas maganda kung iyong itatype kung ano yun. Kung anawaan ko. O kaya kahit sa English, in English. Just type in English if you don't know Tagalog words. Type English. Surrender to our Lord Jesus Christ. You can say what devil doing to your life. Here, just write here in the message. Then I declare to you, if you have whatever devil do to you, okay? Just stay in life and then keep surrendering to our Lord Jesus through this Holy Spirit. Because Holy Spirit will move through your faith to our Lord Jesus Christ.
because that is God loves moves for you to give you peace, to give you freedom from bondage, from the work of the devil, because God loves you, you know. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. It's not, this is your time to surrender to our Lord Jesus. Not tomorrow. This is your time, not tomorrow. This is your time to surrender to our Lord Jesus Christ, to give you life. Jesus Christ give you life. No, not devil. Devil not give you a life. Devil destroy your life. Devil give you um, nothing. When the devil give you pain, you know, if you are living like sinful, in a, you know, so that's why you need to Jesus, you need to surrender to our Lord Jesus, because our Lord Jesus is the Lord of the Lord. Lord Jesus is the Lord of heaven and earth, heaven and earth, you know, all. Lord Jesus is powerful than evil, you know. So that's why you need to surrender now, not tomorrow. Now. This is not about religion. This is about your faith. This is about your faith to our Lord Jesus Christ. This is not about religion. That religion give you faith, and that give you not hope, life. Religion that give you a life, you know, because Jesus only give a life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Because said the Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus came the world for her sheep to give her life, and eternal life, and abundant life. You know? So that's why you need to you need to accept that. That's because that's it for you. That's for you. You know? Because that is for you. Kaya you need to surrender now. Not tomorrow. Now. Wherever you are, surrender now to our Lord Jesus Christ. Because under the power of Jesus Christ, the death and the kingdom of the death. Yeah. You know. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father.
So that's why you need to surrender now, you know. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. So that's why God's give you Holy Spirit if you surrender to our Lord Jesus Christ. You know, if you surrender to our Lord Jesus Christ, God give you Holy Spirit. And then you are a vessel of God. If you receive a Holy Spirit, you are a vessel of God. And then what Apostle doing before and now to our generation, you can do too. You can heal the sick, cast out demons, share the good news. You know, that's it. And give you a life. Because the Holy Spirit, that's a promise of God that will give us when we are alive here. You know? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. That's so true. Because devil is so lie. You know? That is so true. Because the word of God is so true. Jesus is true. You know? Jesus is alive. No other. You know? You cannot worship to the dragon. You cannot worship to the Buddha. You cannot worship to the other thing that it's a man handmade. You know, you cannot worship to all of things. We can worship through a Holy Spirit because Jesus said, uh, "Our Father is a Holy Spirit." You know, we can worship through Holy Spirit like Jesus what He said. So that's it. No other, handmade. No. There's no life. There's no life to the things that you worship. There's no life. Jesus only that gives us life, that gives you life. So that's why you need to surrender now. You need to surrender now. Because the word of the work of devil is so liar, so lie, super lie. So that's why you every day you what you doing to your life. You heard lie from the social media, from your friends, from the other people that not that didn't know Jesus. You know, the other people may be used to the devil work. Maybe your friends, if didn't know Jesus, if didn't know Jesus, So wake up, wake up, wake up, wake up, because Jesus loves you. You know, wake up because Jesus loves you. Jesus and God's don't want you stay there in a simple life, in a simple, I mean,
sinner life, you know, because there's a hey, wake up, guys, wake up. This is not a joke. This is true. So that's why um people like me sharing this good news, you know, sharing love God's for you. So that's why you need to surrender what um devils work to you. Like sample, you are living like um you follow what you see in the social media, like dancing, like um you use dress like it's godly. I mean, not good to see everything, the people, you know. Thank you, Lord Jesus. Yeah, you know what I mean. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Wherever you are, just surrender to Jesus. You know, give you freedom, to give you freedom. Then Holy Spirit working to your life now. If you do it, if you do now, you surrender now. If you do that, the Holy Spirit, move now. I swear, I swear, Holy Spirit, move now. If you are surrendering now, what the devil's doing to in your life now? Example, you have a sick because you didn't know, but devil doing to you in spiritual, you know, you need to surrender and give you hope. Thank you, Lord Jesus. You need to surrender. You need to surrender. You know, maybe you is the one that God's used to. Like you are a vessel too. You know, from you, God do a miracle. We don't know, you know, because until now, God's give a promise. You know, thank you, Lord Jesus. That's so true. That's so true. You need to believe. You need to believe. You need to surrender. You know? Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. This is the origin. This is the origin. You know? You need to believe and then surrender to our Lord Jesus Christ. Believe it. You're watching my live. You need to call Jesus. You know? I know you have a pain. I know you have you're living a sin in a sinful. You need to surrender that. You need to surrender because you're watching my life. You need to surrender, not tomorrow. You need to surrender now. You know, you need to surrender
Because God's give you His promise to you. You need to believe that. You need to believe that. Because God is a God of miracle. God is a God of miracle. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' name. Have your way, Holy Spirit. I know Holy Spirit will move because Genesis chapter 1 verse 1. Holy Spirit will move, said the Bible. And the Bible is true. So that's why the devil will the work of the devil destroy if you heard the power of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. One chapter 3 verse 8. Jesus come here to destroy the work of the devil. And give you freedom from all of that. But you need to surrender. If you want to freedom, that is spiritual. That is spiritual happen to your life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. So wherever you are, just surrender. Like you can say that, Holy Spirit, fill me now. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, fill me. Give me free. Give me healing. In mighty Lord Jesus. Say it. Say it. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy God. Have your way, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Hello po sa 2 viewers. Just comment below if you need a freedom. Just comment here. If you need deliverance, if you need healing, just comment. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, God. Tandaan niyo po na ang Diyos Ama at ang ating Panginoon Kristo ay hanggang ngayon kumikilos. Amen. Gumagawa ang Diyos Ama hanggang ngayon sa ating henerasyon. Hindi lang gawa ng kaaway, gawa ng Diablo ay hanggang ngayon sa henerasyon natin. Gustong, alam niyo yun, masyadong igitero, ay yung kasama na yan, masyadong igitero, masyadong seloso, yung gawa ng kaaway, gawa ng Diablo, napakaseloso, napaka-igitero. Ito yung napakasakim sa spiritual. Yan yung pong nakikita niyo po. Napakasakim, napaka-inggitero, napaka-seloso ng kaaway. Tingnan niyo po sa spiritual kung paano ka pasunodin. Ito kadiliman ito na gusto kang hadlangan ng pananampalataya sa Panginoon.
Kaya po napakasakin ng gawa ng Diablo. Kasi yung tao, ayaw niya magkaroon ng buhay. Yung tao, gusto niya mag-suffer ng problema. Yung tao, gusto niyang alipinin. Ayun po sa spiritual. Yung tao, gusto niyang linlangin. Ayaw ng kaaway na malaman yung katotohanan na ginagawa ng ating Diyos Ama. Ayun po, kaya sabi ko sa akin. Kaya sabi ko, inggitera, o inggit, sobrang selos. Ganun po kumilos yung kaaway sa spiritual. Hindi nyo ba nakikita? Kaya ang tao naman kapag alam ay normal lamang yun. So yun ay na-apply nila, yung inggit, yung galit. Na-apply nila yun sa pamumuhay nila. Kasi akala nila is normal lamang. Akala nila walang spiritual na nangyayari. Kaya nga atin Diyos Ama, kapag naniniwala ka sa spiritual na nangyayari, talaga mararamdaman mo talaga yung kumikilos ang Diyos Ama. Makakalaya ka talaga dyan pag talagang gusto mo makalaya. Pag yung kasamaan na yan isinurrender mo sa Diyos Ama, makikita mo talaga, palalayain ka talaga. Kasi talagang ang kaaway, grabe. Nakakatuwa yung AI, alam niyo bakit? Kahit yung AI nagsasabi, comment your thoughts. Di ba? Kahit yung AI nagsasabi, comment your thoughts. Disgusting faith in calling on Jesus. Comment your thoughts. Magaling pa yung AI, ano? So, comment niyo po yung inyong pag-iyak na yan. Alam niyo po kaya kanina ako nag-i-English kasi maraming mga taga-Thailand yung pumapasok sa live. So, kaya po ako nag-i-English para yung mga Thailand na TikTokers ay maunawaan po ako kanina. So, yun lang naman po kasi yung communication ng mga taga-ibang bansa English. Kaya sa aking pagkakaunawa sa English, yun talaga. Hindi man ako pure na Inglesera, talagang. Kaya is-share ko yung aking the best na kaalaman sa English. Ano po? Para yung mga taga-Thailand, unawaan din nila yung nangyayari. Ano po? Kaya kanina po nag-English ako. So ngayon po, kung kayo po ay viewers na taga-Pilipinas din lamang, o mga Pilipino na sa ibang bansa, talagang kailangan nyo po surrender. Ano po? Kailangan nyo makareceive ng buhay. Kailangan nyo makareceive ng pag-asa, ng buhay na pinagkakalob ng Diyos Ama, ng Panginoon, na sa promise. Promise po yan ng Diyos Ama. Kailangan mo makareceive dyan. Ano po? Kailangan mo ng freedom. Dahil yan ay pangako yan ng Diyos Ama, yung freedom. Yung kalayaan mo sa lahat ng kasamaan. Yes, pinatawad ka na ni Jesus, pero nakabandage ka pa rin sa kasalanan. Ito po, na akala mo na sa sarili mo, na napakasinungaling nga po ng kaaway, na sasabihin pa sa iyo na kahit ikaw madam, sasabi mo sarili mo na, ay talaga naman nga po, nandiyan namang kasalanan para makapagbago. Kahit anong kibot mo talagang makagawa ka ng kasalanan. Hindi po ganun, ano po. Kasi yun na yun, manipulation na. Yun yung sinasabi mo, pinamanipulate ka na ng kaaway, spiritual, para yun yung paniwalaan mo, kaya nasasabi mo. Diba po? So, ganun po kumikilos ang kaaway, spiritual. Mandaya, manlinlang sa buhay na isang mananampalataya sa Panginoon Kristo. Samantalang napakalinaw naman po na talaga si Jesus Christ ay ipinako sa krus dahil sa kasalanan ng mga tao. Tignan niyo po. At hanggang ngayon po sa generasyon natin, kumikilos ang kaaway. Diba po? Na gusto mang alipin sa sakit. Na gusto mang alipin sa kasalanan. Yan niyo po. Kaya lahat ng demonic spirit na yan, hindi yan pwede sa kaharian ng Diyos. Yan po. Hindi pwede yan, hindi allowed yan. Kaya reject yan in Jesus' name.
lalo na yung mga nakasoltay. Ano po, reject yan, winawasa ko yan in Jesus' name. Nakasoltay sa kasamaan, sa gawa ng diablo. Gamit yung mga tao na yun. Kaya niyo po, mag-isip po kayo sa katotohanan na po. Kung kayo po may katanungan, pwede po nyo i-comment. Kung kayo ay kailangan nyo ng healing, ng freedom, pwede nyo po yung i-comment. Kung kailangan nyo po ng deliverance, pwede nyo po yan sabihin. Pero mag-ingat po kayo sa inyong prayer. Ano po? Mag-ingat po kayo sa inyong pananalita. Dahil po sa spiritual, napakahalaga yung sasabihin mo na masama yung sinabi. Bubukas ng pintuan sa spiritual na kasamaan. Ano po? So mag-ingat ka kasi nandiyan po yung gawa ng diablo, spiritual. Ano po? So kaya po nandito ang vessel ng Diyos Ama, ang Holy Spirit, para ikaw ay palayain kapag ikaw ay sumurrender. Bigyan ka ng kalayaan kapag ka sumurrender ka. Ano po? So marireceive mo rin yun kapag ka naniwala ka na makakalaya ka doon. Pero pagka hindi ka naniwala at sabi ano to, nanonood ka lang or ano pa man, ay hindi ka rin makaka-receive. Bagamat nararamdaman mo na spiritual na maging, alam mo yun, nakaharamdam ka na ng kagaanan sa taong ito, it's a sign na magaan ang dala. It's a sign na ikaw ay tawagin sa Jesus dahil yan ay vessel ng Diyos Ama. Marami na pong pinagkalooban po ng ating Diyos Ama na ginawang vessel. Kasi pamagitan ng mga taong yung kumikilos sa Diyos Ama para ikaw ay bigyan ng kalayaan. Amen. Dahil ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo ay buhay na buhay. At ang ating Diyos Ama ay Holy Spirit. At hanggang ngayon kumikilos ang ating Diyos Ama sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus. Naniniwala ka. Dahil naman ang mahalaga yung paniniwala mo. Kung hindi ka naniniwala, hindi mo siya marireceive. Kaya halimbawa nanampalataya ka lamang. Tapos hindi ka naniniwala na marireceive mo yung kalayaan mo, yung kagalingan mo, sa pamagitan ng mga tao na yun na ginawang vessel ng Diyos Ama, na kahit ikaw pwede rin maging vessel. Ano po? Totohanan po yun. Yung sinabi ko po dito na sa galing sa Holy Bible na nasalita ng Diyos ay katotohanan, si Jesus ay katotohanan, ang Holy Spirit ay katotohanan, ang ating Diyos ay may righteousness. Yun po, sino ba ang sinungaling? Hindi walang iba kundi ang ama ng kasinungalingan, kundi ang diablo. Kapag kayo ng paniniwalaan mo, di ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan. Pagka ang diablo ang pinaniniwalaan mo, di ikaw ay yun nga, namumuhay sa kasinungalingan, tapos ang ginagawa mo yung gawa ng diablo, di under ka niya. At kapag ka-under ka, mapapahama ka. Diba po? Sabi sa Bible, talaga may kapahamakan kapag ka nagiging under ng gawa ng kaaway. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Kaya maniwala ka po. Amen. Hindi lang po basta ikaw ay manunood. Kailangan pong talagang sumurrender ka. Talagang kailangan i-surrender mo ang sarili mo. You need to surrender yourself talaga. Not only for watching, you know. Talagang kailangan mo surrender. Kailangan mo isuko ang sarili mo sa Panginoon. Kailangan mo si Jesus. Dahil na kay Jesus Christ ang buhay. Ano po? Maniwala ka para hindi ka gamitin ng kaaway. Para hindi mapaglabanan mo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, bagyan ka ng proteksyon. Ano po? Na yung gawa ng kaaway hindi na maalipin ka. Dahil nga po sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, pinalayo na kayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag na magpaalipin pang muli. Ano po? Kapag ikaw ay sumarender, kaya pinalaya na ni Jesus Christ. So, hindi ka na maalipin pa. Makikita mo na yung ginagawa ng kaaway. Ano po? Marireject mo na siya sa buhay mo. Hindi na katulad noon na mapapasunod ka sa ginagawa ng kaaway. Yung mga panahon na hindi ka pa nasurrender sa Panginoon. Yung mga panahon na hindi ka pa nalilinis. Yung mga panahon na hindi ka pa nagpapalaya.
So, hindi mo pa yun nakikita noong mga panahon na yun, yung gawa ng Diablo. Kapag nalinis ka na, kapag ay pinalaya na ng Panginoon, makikita mo na yung gawa ng Diablo sa buhay mo. Talagang hindi ka na pwedeng alipinin ng gawa ng kaaway. Hindi na pwede. And then Holy Spirit na maglilid sa'yo na lalo kang maging righteousness sa bawat ginagawa mo, sa bawat pananalita mo. Bagamat sa isipan nandun yung battle, sa isipan nandun yung maririnig mo yung kasinungalingan, pero mapapaglabanan mo siya dahil siyempre pag nasa isipan pa lamang, malalaman mo na doon kung masama ba yun, mabuti. Tapos anong tatanggapin mo doon, hindi yun yung sasabihin mo, yun yung gagawin mo. Ay di kung mabuti ang ginawa mo, pinili mo yung kabutihan, di wala kang kasalanan. Yun naman yun, di ba? Kung yung kabutihan yung ginawa mo, yung narinig mo, kabutihan, yun yung in-apply mo sa pananalita mo, paggawa mo, di wala kang kasalanan, dahil wala man ang hatol doon, sabi sa Bible. Pero pagka sinunod mo ay kasamaan, na inuudyok sa'yo sa isipan, yun ang sinabi mo, yun ang ginawa mo, hindi may kasalanan ka. At maaaring maging alipin ka ng kasalanan na kasamaan. Kapag kayo na pinagpatuloy mo at naging open ka doon lalo. Bilang isang mananampalataya, hindi ka pwede na magiging open ka sa kasamaan. Bilang isang mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, wag sobra-sobrang open. Ika nga yung pintuan ng bahay mo ay wag mong gagawin sa sarili mo na bukas, welcome ang lahat. Hindi pwede yun. Kailangan sa pintuan ng bahay mo, mapinipili ka lang kung sino lang yung papapasukin mo. Amen. Kailangan doon sa bahay mo, papapasukin mo lang ay yung mabuti. Sa pamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoon Kristo. Kailangan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo papapasukin yung kasamaan. Kaya po, para hindi ka maalipin, para hindi na magnakaw, manira sa'yo, manira, pumatay sa'yo. Siyempre, yun ang ginagawa ng kaaway ng masama kapag pinagbuksan mo siya ng pintuan. Ano po? Kaya pananampalataya natin sa Panginoong Kristo ay may limit sa masama. Hindi pwedeng welcome ang masama. Pananampalataya ka, tapos welcome ang masama. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. May limit sa kasamaan. Ibig sabihin may limit. Hindi pwede ang kasamaan. Ika ngayon, not allowed. Bawal ka dito. Bawal ang kasamaan dito. Tingnan niyo po. So, ganun. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Yun yung pananampalataya sa Panginoon. Hindi pwede yung kasamaan. Hindi po pagka halimbawa yun nga po, may bahay ka. Example, may bahay ka. Alam nga naman papasukin mo yung magnanakaw. Alam mo magnanakaw pa, alam nga naman papapasukin mo. Alam nga naman doon sa bahay mo, papapasukin mo yung mamamatay tao. Alam mo naman doon sa, pag pinapasok mo yun, syempre alam mo naman, gagawa ng masama sa'yo. Papatayin ka, nanakawan ka. Patay ka po. So, ganun. Ano po? So, ganun. Hindi pwede yung ganun. Na, magnanakaw ka. Mamamatay tao ka, hindi ka pwede dito. Hindi po. Lagi nakalak ang pinto. Ano po? Ika ngayon, lagi kang secure sa sarili mo na bawal ang masama dito. Dahil bahay ko to. Hindi pwede dito ang kasamaan. Dahil bahay ko to. Hindi po. So, ganun sa spiritual. Ano po? So, ganun sa spiritual. Pag naging open ka sa spiritual, so ganun, makikita mo. Ano po, yung hindi na pwede. Kapag pinalaya ka na ng Panginoon, hindi na pwede yung kasamahan. Hindi na yan pwedeng i-adapt bilang isang mananampalataya kay Jesus Christ. Bilang isang may bahay sa iyong tahanan, hindi mo na pwede yung tanggapin niya kasamaan.
Kahit napilit na kumakatok sa iyong kaaway para pagbuksan mo, hindi pwede. Kasi papahama ka niya pag pinagbuksan mo. Ganoon yung pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Ganoon. Amen. Hindi pwedeng allowed lahat. Hindi pwedeng bukas na bukas ang pintuan mo sa kahit sino. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganoon. Tapos ang tendency pa nun sa spiritual, ang sisisihin pa ng kaaway, ayun yung mabuti. Ano po, ang sisisihin pa yung mabuti, na yun ang nagsabotage sa buhay niyo. Di po? Ganyan po palagi yung kaaway. Sisisihin yung inosente. Sa spiritual, ganun po yung nangyayari. Sisisihin yung inosente. Samantalang yung inosente wala namang ginagawang masama. Di po? Samantalang yung kaaway, ayaw pagbintangan. Kaya yung kaaway, naiinisi sa iba. Pero yung kaaway, yun yung masama ang intention sa'yo. Pero yun yung kaaway, yung hindi mo paniniwalaan na yun ang gumawa ng masama sa'yo. Kundi yung mga tao, o yung sa spiritual, yung mabuti. Yun yung iyong sinisisi. Example, ang Diyos ang sinisisi mo. Kahit hindi naman yun ang nagpahirap sa'yo. Diba? Tuwan-tuwa naman yung demonyo. Dahil ang sinisi mo ang Diyos samantalang siyang gumawa ng masama. Ika nga ng demonyo, accepted ako. Hindi ako napagbintangan. Siyempre gagawa uli ng masama yung sa'yo yung demonyo, yung masamang espiritu. Sa spiritual. Kasi alam na hindi mo sila sinisisi. Alam nila na mali ang iyong kaisipan. Alam ng kaaway na mali ang iyong nasa isip. Diba? So, gano'n, namanipulate ka na. Napagbintangan mo pa yung mga inosente, katulad ng God, na wala namang ginawa kundi tulungan ka. So, ganun po sa spiritual. Kaya magising po kayo na po. Siyempre, yung inosente nasasaktan. Kasi wala naman talaga siyang kinalaman sa nangyayari sa buhay mo o bakit ka nagdurusa bago siyang pagbibintangan mo. Siyempre, nasasaktan yung inosente. Diba? Mapa-spiritual po man yan o sa tao pa man yan. Siyempre, nasasaktan. Kasi may damdamin. Diba po? So, ganun sa spiritual. Amen. Maniwala po kayo. Ang ating Panginoon sa Kristo, kaya hanggang ngayon patuloy ang pagliligtas. Kasi nandiyan nga po yung gawa ng Diablo. Kahit po sa Bible po, kahit tignan talaga, nandiyan po talaga yung gawa ng Diablo. Bakit napakasama-sama ng mga tao? Kasi talagang gawa ng Diablo. At nakita yun ng ating Diyos Ama. At nakikita yun ng ating Diyos Ama hanggang ngayon sa henerasyon natin. Kaya yung pagtulong ng Diyos Ama sa henerasyon natin hanggang ngayon. Dahil nakita ng Diyos Ama kung sino yung may sanay, kung sino talaga ang may gawa, kung bakit ang tao ay nahuhulog sa kasalanan, kung bakit ang tao ay nananatili sa kasalanan. Alam ng Diyos Ama kung sino ang gumagawa ng pinakapuno at dulo ng lahat, kung bakit ang tao ay nililinlang na nalilinlang, kung bakit ang tao ay napapasunod sa kasamaan. Ano po? Dahil gawa ng Diablo. Kaya kahit anong pilit ng isang nag-share ng gospel, magsisi na kayo tumalikod sa inyong kasalanan. Hindi sila makapagsisi. Mangangatwiran pa ng baliktad, ng baloktot, na para bang sinisisi pa yung nag-share ng gospel. Ano po? Kasi hindi po nakikita, kung halimbawa po hindi nakikita ng tao na yun, na namumuhay sa kasalanan, na siya'y manipulated ng kaaway kung bakit namumuhay sa kasalanan. Siyempre, pagka yung siyang nagsishare din ng gospel ay hindi din naging open sa spiritual, ang sisilipin niya din yung kasalanan. Di magkakaroon na ng
debate. Hindi ika nga ay nagkakaroon na ng galit, nagkakaroon ng gulo. Kasi kung doon titingin sa kasalanan, kung hindi naman titingnan ng pinakapuno at dulo ng kasalanan, hindi nila nakikita na yun talaga ang sanhi kung bakit itong taong ito ay nagpapatuloy sa kasalanan. E di kayo lahat po ay nalilinlang. Hindi ka po, kahit yung nag-share ng gospel, nalilinlang. Pagka hindi natin yun sa spiritual. Hindi ka po. Lalo na itong mga tao na nagpapatuloy sa kasalanan. Nakakala nila ay normal lamang yung kasalanan. Sobra nang manipulate ito ng ng demonyo, ng gawa ng diablo. Tayo niyo po. Na yun ang gusto ng kaaway, magkagulo-gulo. Galit-galit. Wala ng pananampalataya. Hindi nga po pagka sinusumbat ng tao na yun, ay ikaw ay magsisi na. Tumalikod sa iyong kasalanan. Sabi ng share ng gospel. Tapos yung isa naman ay alaga ng mga pagsisi. Hanggang sa dumating na yung point na nagtatalo na sila. Hanggang sa magkaroon na ng hindi magandang pagkakaunawaan. Pati yung anak ng Diyos na hindi na mulat sa spiritual, napahamak pa. Hindi po, napahamak pa. Dahil sa taong ito na isang makasalanan. So lahat ng yan ay ang ugat ng kasamaan na yan, gawa ng diablo. Kung wala bang pagpapalayas ang Diyos Ama sa kaharian ng langit, sa diablo, di sana kung halimbawa hindi binanggit na sa Bible, nung panahon pa ni Eva at ni Adan, at saka nung panahon ni Job, at ng mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi binanggit sa Bible yung diablo, sana wala hanggang demonstrate na talagang ang diablo ang may pakana ng lahat ng kasamaan na yan. Pero hindi. Nasa Bible po. Bagamat hindi man katulad ng bagamat ang nakalagay po sa Bible ay puro kasalanan, kung paano nag-restore ang Diyos Ama sa kasalanan, kung paano tumulong ang Diyos Ama sa mga tao mananampalataya sa Kanya, kung paano binasak ng Diyos Ama itong mga makasalanan ito, kung paano pinarusahan ng Diyos Ama ang mga kasalanan. Bagamat yun po yung mas marami sa Bible, tapos yung ito na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, bagamat yun po yung marami sa Bible. Na kaya po ang isang tao kapag hindi naging open sa spiritual, hindi po nakikita yung gawa ng diablo. Pero sa madalit sabi po sa lahat ng iyon, ay gawa po talaga yun ng diablo, yung mga kasamaan na yan, na hinasik ng diablo. Ano po? Tingnan niyo po. Open po kayo, sa spiritual. Kaya yung mga panahon po sa bagong tipan, nandun po yung gawa ng kaaway. Yung yung sinasapian ng demonyo. Gawa po yan ng diablo. Yung mga tinotorture na masamang spirito, gawa po yan ng diablo. Yan yun po. So yun po. Ano po? Yung kasalanan, yung mga Pariseo, mga Hudyo, na makalaban sa Panginoong Jesucristo. Kung paano sila nilangin ng diablo. Diba po? So gawa po lahat ng diablo yun. Lahat ng kasamaan na yun. Ang sentro ng kasamaan na yan, mapa-spiritual pa man po iyan. Yan po hinasik ng diablo. Talagang diablo po may kagagawa na po lahat ng yan. Kaya nandiyan na mga witchcraft. Ngayon niyo po, nakinabang na sa spiritual na kasamaan ng diablo, naging kampo na ng diablo, naging basel na ng diablo. Yan niyo po. Kaya mag-isip po kayo, Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father.